Akmang papasok na si Carlos sa opisina, nang bigla siyang hatakin ni Zoren paarap, at isinandal ang likod ni Carlos sa pader. Inilapit ni Zoren ang kanyang mukha sa mukha ni Carlos na halos 1 inch na lang ang kanilang pagitan. Panay silip naman ni Georgina sa kaunting agwat ng mga labi ng dalawa. Napangiwi si Georgina sa kaba at pandidiri, iniisip niya kasi na baka maglapat ang mga labi ng dalawa. Direng-diri siya habang iniisip niya ang mga iyon. "Bro, one question one answer," sambit ni Zoren habang titig na titig sa mga mata ni Carlos. Napanganga naman si Georgina sa mas lumalapit na labi ng dalawa. "Yung totoo Carlos, nakahahalata na ako nag-iiba yata ang feelings mo. Para kay Rosenda, sabi mo si Allison lang ang mahal mo, bakit parang palyado ka?" "Yan na ang tanong mo," iritang sagot ni Carlos. "Hindi pa, duda ko pa lang yan, ito ang tanong ko, makinig ka, aniya, sexy ba siya?" "Yung totoo," sambit ni Zoren, at sa tunog nito ay para itong nagbibiro subalit nais ng totoong kasagutan. Napaisip si Carlos at inalala ang hugis ng katawan ni Rosenda. Maliit ang bewang niya, katamtaman ang dibdib, maganda ang pares ng legs, makapal ang pang-upo, napaka-sexy niya, pero paborito ko ang ngiti niya, sambit ni Carlos sa kumikinang-kinang na mga mata. Nilingon ni Zoren ang kapatid niyang si Georgina. "What do you think?" "He's into her kuya," sagot tanong ni Georgina. "Ay nako, umuwi na nga kayo," osil ni Carlos sabay tulak sa kaibigan niyang si Zoren, sabay pasok sa kanyang opisina. Pero imbis na umuwi ang dalawa ay sinundan ng mga ito si Carlos sa loob. Umupo si Georgina sa chair na nasa table ni Carlos. "Aba, nauna ka pa sa akin na umupo dyan," ani ni Carlos at tumayo naman ang dalaga. Kasi Kuya Carlos, I want to decorate sa kasal nyo. I also want to say sorry sa inasal ko sa kanya. I never knew that she's so smooth na iiyak na lang ng ganon kadali sa harapan ko. I just act like that in front of her para layuan ka na niya. Dahil in the end ay sasaktan mo lang naman siya sobrang laki ng pagkakaiba niya sa asawa mo. Kaya I want to treat her more better, kaya pagbigyan mo na," sambit niya sa malambing na tuno. "Carlos, pagbigyan mo na yan, hindi ko naman dadalhin yan dito kung gagawa yan ng kalokohan," singit ni Zoren. Napatingin naman si Carlos sa gawin ni Zoren at ibinalik ang tingin kay Georgina. "What do you mean she's so smooth? She cried so easy nga, kakasabi ko lang oh ano, papayagan mo na ba ako?" Mataraay niyang sabi kay Carlos. Huminga ng malalim si Carlos bago nagsalita ulit. "Basta't huwag kang gagawa ng gulo Georgina," kabilin-bilin ang wika ni Carlos. Ngumiti naman si Georgina and she salute her hand kay Kuya Carlos niya. "I promise," tugon pa niya. The conversation is over na sa pagitan ng tatlo. Umalis si Georgina nang nakangiti at si Zoren naman ay pumunta sa sarili din nitong hotel. Habang nasa opisina si Carlos ay napapangiti na lang siya bigla, kapag umaarko sa kanyang isipan ang mga ngiti ni Cassandra, kay tamis naman kasi ng mga ngiti nito, ngiting totoo. Hindi pa tapos ang trabaho ni Carlos pero nagpasya na siyang umuwi, he wants to see her smile again. Pagkarating ni Carlos ng bahay ay excited siyang makita si Rosenda. Iwan ba niya why he feel that way, basta't hinahanap lang ng kanyang mga mata ang maamong imahe ng dalaga. It's been a long time simula nung huli siyang nakaramdam ng ganoong emosyon, na parang he's deeply in love. "Rosenda, love," tawag ni Carlos sa labas ng pintuan. Nais niyang pagbuksan siya ng dalaga para mas romantic ang dating para sa kanya, subalit nakailang tawag na siya sa pangalan nito. Pero wala pang Rosenda ang bumukas ng pintuan. Carlos decided na pumasok na lang ng bahay. "Rosenda, Rosenda," tawag ni Carlos sa dalaga. Subalit wala pa ring Rosenda ang sumasagot. Mabilis na tinungo ni Carlos ang kwarto, at sa kanyang pagbukas ng pintuan ay nagulantang siya sa kanyang nakita. "Rosenda," alala niyang bigkas. "Rosenda, Rosenda," nag-aalalang sambit ni Carlos nang makitang nanginginig ang dalaga. Inilapat niya ang kanyang palad sa ulo ng dalaga, at halos mapaso siya sa taas ng lagnat nito. Walang patumpik-tumpik na kinalkal at ginalugad ni Carlos ang kanyang kabine, kung saan nakatago ang kanyang mga gamot for emergency. "Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na?" ulit-ulit niyang sabi sa kanyang sarili, at tila binagyo na ang loob ng kanilang kwarto, dahil sa nagliliparang mga damit. Halos baliktera na niya ang kabinit, dahil kung kailan pa niya ito kinakailangan, ay doon pa ito mahirap hanapin. Sa gitna ng pag-aalala ay wala nang ibang pumasok sa utak ni Carlos, kundi ang humingi na ng tulong sa isang tao. Mabilis niyang idinayal ang kanyang phone at tinawagan niya si Georgina. Agad namang sinagot ng dalaga ang naturang tawag.
Georgina, puntahan mo ako sa villa, dalian mo, kailangan kita, si Rosenda kasi, abot langit na sambit ni Carlos sa labis na pag-aalala. Bakit tugon nito? Subalit totat ang sumagot sa kanya nang binabaan na siya nito ng tawag. Ano ba yan? Sambit niya at inis na nagmaneobra at agad na nilandes ang daan papuntang villa ni na Carlos. Ay, salamat naman. Nakita ko rin. Nakampante niyang sabi ng mahanap na niya ang gamot. Mabilis siyang kumuha ng tubig at agad niyang pinainom ng gamot ang babae. God! Sana hindi na ako umalis, sana hindi na kita iniwan, sabi pa ni Carlos sa kanyang sarili. Matapos niyang mapainom ito ng gamot, ay inalalayan niya ng mabuti ang ulo nito upang makahiga ng maayos sa unan. Love, what do you want? Anong gusto mong kainin? Love, tell me. Subalit hindi sumasagot si Rosenda at ang init talaga ng katawan nito. Agad na binutingting ng lalaki ang kanyang phone, at agad na nag-search kung ano ang makakatulong na pagkain sa isang taong may lagnat. Lugaw, aniya, sige, magluluto ako ng lugaw, dugtong pa niya at agad na kumari pa papuntang kusina. Kinuha agad ng lalaki ang kutsilyo dahil naisip niya na mas maganda kung may kaunting gulay na carrot ang lugaw. Oh, reklamo niya nang mahiwa niya ang isa niyang daliri at mabilis itong nagdugo, sinipsip niya ito at naghiwa ulit. Oh, muli niyang array nang mahiwa niya ulit ang kanyang isang daliri. Sabay kuha ng kanyang atensyon ang kumukulong lugaw at umaapaw na ang sabaw nito, nataranta siya kung ano ang kanyang gagawin, hindi siya sanay sa magluto kaya para siyang naliligaw na nilalang sa kusina. Akmang kukunin niya ito sa kalan nang mesagi niya ang isang mangkok ng carrots. Nahulog ito sa sahig at nabasag, lumikha pa ito ng malakas na ingay. Napa-atras siya dahil baka masugat siya ng bubog, nang mesagi na naman ng kanyang siko ang isang baso na nasa kanyang likuran, nalaglag din ito sa sahig at nagkapira-piraso, nagulat siya sa ingay ng basag na baso, kaya nals-iko na naman niya ang naka-file na pinggan. Dahilan upang matumba ang tray ng mga plato papuntang lababo, basag ang lahat kaya napabuntong hininga na lang siya, dahil sa lahat ng pinggan ay iisa na lang ang natira. Sa sobrang inis niya ay kinuha na lang niya ang nag-iisang pinggan at binasag din ito. Oh ayan, magsama kayo, aniya, walang 25 minuto na pinatakbo ni Georgina ang kanyang kotse. Sa pagdating niya sa bahay ni Carlos ay agad siyang pumasok dahil bukas naman ang gate pati ang pintuan nito. Agad na pumukaw sa atensyon ng dalaga ang nakabukas na pintuan sa kusina, kaya dummer-itso siya doon upang tingnan kung ano ang nagaganap doon. Subalit nagulantang lang siya sa kanyang nakita, at namilog pa ang kanyang mga mata at bibig. Aroy, Diyos ko kuya, sinusunog mo ba ang kusina mo? Sabi pa ni Georgina nang makita niyang halos paliparin na ni Carlos ang kung ano man ang niluluto nito sa kalan, basag-basag pa ang mga plato at basa rin ang sahig ng kusina at ang dumi-dumi pa. Akalain mong dinaanan ng malakas na bagyo ang kusina nito. Dagdagan pa ng apoy nito sa kusina na parang gusto nitong maging uling ang buong pamamahay nito, agad niya ring napansin ang dumudugo nitong kamay. Ako na nga dyan, kuya, hi, ang swerte naman ni Rosenda, alagang-alaga siya ni Carlos Hortaleza, and I think mas nakatake care pa si Carlos kay Rosenda kumpara sa real wife niya, aniya at hinatak niya si Carlos palayo sa kalan at pinalitan nito. Ano ba kasi ang nangyari, bakit ka napatawag, inaapoy kasi ng lagnat si Rosenda hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, sagot niya at bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalala para sa babae. Lagnat lang pala, kala ko naman kung ano na, napainom mo na ba siya ng gamot, tanong niya habang niluluto ang lugaw. Nilulugay ko lang itong lugaw mo, baka may bubog na ito dugtong pa nito. Tapos na, umayos naman siya ng bahagya, medyo bumaba na rin ang lagnat niya, aniya rito. Matapos mag-usap ng dalawa at matapos nilang magluto ng lugaw, ay hinain na ni Georgina ang pagkain para kay Rosenda. Nang may handa na ni Georgina ang lahat, ay iniabot na niya ang isang mangkok kay Carlos. Ayan, handang ihain sa iyong mahal na Rosenda, panunukso pa nito sabay kindat. Agad na nilang inakyat ang silid kung saan nagpapahinga ang dalaga. Hanggang dito ba naman may bagyo, bulalas ni Georgina nang makita ang nagkalat na mga gamit galing sa kab-init. Saktong namang nagising na si Rosenda, umupo si Georgina sa uluhan ng dalaga at inalalayan itong makaupo ng maayos. Huwag kang mag-alala Rosenda, hindi kita aawayin ngayon, anito sa babae at umupo rin si Carlos sa tabi ng babae, hawak-hawak ang mangkok. Kain ka na, para magkalaman na yang tiyan mo, sabi pa ni Carlos at agad namang napansin ni Rosenda ang mga gallows sa mga daliri at kamay ng lalaki, may naka-band-aid pa itong mga sugat.
Ang daming sugat ng mga kamay at daliri niya, may mga paso pa siya, huwag mong sabihing pinagluto niya ako. Hindi naman siya sanay sa kusina at tanging itlog lang ang alam nitong lutuin, huwag mong sabihin na ginawa niya ito para sa akin, namamanghang wika pa niya sa kanyang isipan, habang tinititigan niya ang lalaki sa mga mata nito, mukha itong pagod at pinagpapawisan pa ito sa kakaluto para sa kanya. Mataas man ang lagnat niya ay napangiti siya ng napakatamis. Salamat, aniya at ibinuka na niya ang kanyang bunganga para sa nakaatang na pagkain para sa kanya, alam niyang naghihintay ito ng kanyang komento para sa niluto nito sa kanya. Masarap, papuri pa niya sa luto ng lalaki at nakita naman niya ang pagngiti nito. Pasensya na pala sa asal ko noong nakaraan, Rosenda singat pa ni Georgina na moment ng dalawa. Siya nga pala, 3 days mula ngayon, ikakasal ka na kay Kuya Carlos, bukas kapag bumuti na ang pakiramdam mo pumunta ka sa farm ko o magpahatid ka kay Kuya Carlos. Nagtataka si Rosenda kung bakit siya nito papapuntahin sa farm nito, gayong hindi siya nito gusto para sa kanyang Kuya Carlos, napatitig siya sa mukha ng babae na punong-puno ng pagtataka. No more questions Rosenda, I just want you to have a beautiful wedding with Kuya, pero starting this day and so on. I want to warn you na marami ang pagsubok na darating sa buhay mo sa hinaharap at hindi pa nag-iumpisa ang kalbaryo mo, but for now, gusto kong maging masaya ka ngayon, wika pa niya kay Rosenda at inilapag niya muna ang mangkok sa mesa at hinawakan ang mga kamay nito. Rosenda, if Kuya Carlos will say he loves you, believe it. Trust him, because one day, susubukan ka ng tadhanang sa daan at tinahak mo kasama siya, pati ang tiwalang ibibigay mo sa kuya ko ay susubukan din, kaya sana kahit anong mangyari ay lumaban ka dahil ikaw si Rosenda, sana kapag dumating na ang araw na malaman mong nadapa ka na ay bumangon ka. Magtiwala ka pa rin kay Kuya Carlos ko, dugtong pa niya at mas lalong nagtaka si Rosenda sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Parang may gusto itong sabihin na hindi nito masabi-sabi. Rosenda, ano ba ang alam mo na hindi ko alam? Wala naman Rosenda, ang sinasabi ko lang ay sa buhay ng pag-asawa ay maraming pagsubok ang darating. Simpleng sagot niya, kinuha ang mangkok at muling sinubuan ang dalaga. Maya't maya lang ay pumasok na si Carlos sa silid. Sabay na napatingin ang dalawa kay Carlos, tumayo si Georgina at ibinigay ang mangkok kay Carlos. Oh siya, parang maayos naman ang lahat, uuwi na ako kuya, Rosenda, paalam niya sa dalawa. Salamat Georgina, wika ni Rosenda at nagpasalamat din si Carlos sa dalagang si Georgina, tumango lang si Georgina at nilisan na ang silid ng dalawa. Habang bumababa si Georgina sa hagdan, ay hindi mawala sa kanya ang pagkahabag para kay Rosenda, masyado kasi itong mabait at malumanay, hindi nito deserve ang lokohin at maloko, nahahabag rin siya para kay Kuya Carlos niya, dahil tila parang iibig itong muli sa maling pagkakataon. Ang kapalaran na at ang tadhana ang bahala sa inyong dalawa, wika ng isipan ni Georgina. Habang sa kabilang banda naman ay naiwan sina Rosenda at Carlos sa loob ng kwarto, inilagay ni Carlos ang kanyang isang kamay sa noo ng dalaga. Haay, mabuti at bumaba na ang lagnat mo, aniya habang sinusuri siya ng tingin ni Rosenda. Oh, bakit ganyan ka kung makatingin sa akin, aniya at ngumiti. May tinatago ka ba sa akin Carlos, kalmadong tanong niya? Mahina hong tinugon naman ni Carlos ang tanong ni Rosenda sa kanya. Makinig ka Rosenda, wala akong itinatago sa'yo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, dapat masaya ka para sa nalalapit nating kasal, magpahinga ka at tawagin mo ako kapag may kailangan ka, sambit niya at tinulungan niyang makahiga ng maayos ang dalaga, wala nang kahit anong tanong si Rosenda, naalala niya ang sinabi ni Georgina na pagkatiwalaan niya. Lumipas ang buong araw at gabi na nakatutok lang si Carlos sa paggaling ni Rosenda, hanggang sa kinaumagahan ay magaling na ito. Nakabihis na si Rosenda at ganun din si Carlos, papunta sila ngayon sa farm ni Georgina, sabay na lumabas ang dalawa sa villa, pinagbuksan pa ni Carlos si Rosenda ng pintuan ng kotse like he is a gentleman, pumasok naman si Rosenda sa loob ng kotse at pumasok na rin si Carlos. Oops, sambit ni Carlos nang makita niyang hindi pa sinusuot ni Rosenda ang kanyang seatbelt, dinaklot ni Carlos ang seatbelt ng dalaga sabay inayos ito. Don't forget to wear your seatbelt love, wika ni Carlos at ang hininga nito ay lumalamyos sa leeg ni Rosenda, napaigtad si Rosenda at saglit niyang pinigilan ang kanyang paghinga, pilit niyang itinatago ang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso. Rosenda, sambit ni Carlos sa pangalan niya at titig na titig ito sa mukha niya, walang isang dangkal ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa.
Yes, nauutal niyang sagot, gusto kong halikan ang lobby mo. Anito at hindi pa nga nakasagot ang dalaga, ay hinalikan na siya ni Carlos sa mga lobby, ang init ng halik nito, kusa namang tumugon ang mga lobby ni Rosenda para sa mga halik ni Carlos sa kanya, kapag hinahalikan siya ni Carlos, ay wala na siyang ibang magagawa kundi ang tumugon dito. Carlos, sambit niya habang ginagalugad ni Carlos ang kanyang dila, at panay siil ng halik sa kanyang mga lobby. Rosenda, I think, I can't hold myself anymore, ani naman ni Carlos habang hinahagkan ang mga labi ni Rosenda, at isang kamay nito ay nasa isang dibdib na ng dalaga. Carlos, hinihintay tayo ni Georgina, pukaw atensyon ni Rosenda sa painit na si Carlos, huminto naman si Carlos sa kanyang panghahalik. Right, she's waiting us, no need to hurry, we still have our honeymoon, sagot pa nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Rosenda sa lalaking magiging asawa na niya sa loob ng ilang araw. She feels like everything will be fine with Carlos. Biglaan man ang kanilang pagpapakasal, ay hindi naman ito nagkulang sa pagpapakita sa kanya ng aruga, at itinuturing naman siya nito ng maayos. Nagtungo na ang dalawa sa farm ni Georgina at sa pagdating nila doon, agad silang sinalubong ni Georgina, sumama si Carlos ng saglit sa pamimili ni Rosenda ng mga bulaklak, pero hindi nagtagal, ay sumama si Carlos kay Zoren dahil niyaya siya nitong mag-golf. Ang golf ay nasa farm lang din ni Georgina, kaya si Georgina at Rosenda na lang ang namili ng mga bulaklak. Hindi nagtagal ay natapos rin si Rosenda sa pamimili, ganun din naman sina Carlos at Zoren at tapos na rin ang dalawa sa paglalaro. Habang naglalakad ang dalawa palapit kina Georgina at Rosenda ay napahinto ang dalawa, tanaw-tanaw ng dalawa ang tawanan ng dalawang babae. Muling nahumaling si Carlos sa mga ngiti ng kanyang soon-to-be wife, tila pati si Zoren ay nahuhumaling din, gaya ni Carlos ay titig na titig rin ito sa mga ngiti ni Rosenda. Isang malakas na hampas sa dibdib ang iginawad ni Carlos sa kanyang kaibigan na pumukaw sa atensyon ni Zoren, that's my wife. Mariing sambit naman ni Carlos na tila nagbabanta sa kaibigan, napahapuhap na lang si Zoren sa kanyang dibdib at napangiwi ng kaunti. I know, she's your wife, I know, sukong sagot naman ng binata sa kanyang kaibigan. Kumuha si Carlos ng isang pulang rosas at ibinigay yun kay Rosenda. Sa muli ay napangiti na naman si Rosenda na labis na kinagigiliwan ni Carlos. Kuya, magbibigay ka na nga lang ng bulaklak, nakaupat tukso ni Georgina. Kumuha naman si Zoren ng isang pink na rosas at ibinigay kay Rosenda, tinanggap naman ni Rosenda ang rosas na yun, pero hindi pa nga nag-iisang segundo yun sa kamay ni Rosenda, bigla na itong hiniblot ni Carlos at hinaampas sa dibdib ni Zoren ng pabiro at nagtawanan silang apat. Ipal ka kasi, tukso ni Rosenda sa kapatid. Isang kurit na naman sa tagiliran ang natanggap ni Georgina mula sa kanyang kuya, gaya ng dati ay napangiwi na lang ang dalaga sa bawat kurit na